Magandang gabi po mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan na sumusubaybay sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tuwing linggo, sa ganitong oras, ipagpaumanhin po ninyo sapagkat medyo ginabi po tayo, subalit patuloy pa rin po ang ating pag-aaral at pagsasaliksik ng mga salita ng Diyos rightly divided. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na tumitindig, nagsusumikap, nagsasaliksik ng salita ng katotohanan sapagkat sa ating mundo ginagalawan mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, bihira na po ang mga taong may pagmamahal, pagmamalasakit, may masidhing pagnanasa o desire na pag-aralan ng salita ng Diyos sa masinsinang paraan. Marami po ang hindi makapagtiyaga na alamin ang kahulugan ng bawat salita at alamin ang bawat kahulugan ng mga kataga o expressions na ginagamit sa puro perfecto at totoong salita ng Diyos. Sa ating pong pag-uusapang tema ngayong gabi mga kapatid, ito po ay pinamagatang Are the dispensation of grace and the body of Christ dispensable in time? Ito po bang tinatawag na dispensation of grace or dispensation of the grace of God at ang body of Christ, ang church, the body of Christ, ay magkahiwalay sa panahon? Yan po ang ating tutunghayan o pag-aaralan ngayong gabi sa ating pong mga talata. Umpisan po nating basahin mga kapatid ang Ephesians chapter 2 verse 16 at saka 19. At mamaya ibabalikan po natin ang konteksto anyway mga kapatid. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Verse 19 po. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat Panginoon na hindi ka nagbago o nagbabago sa iyong pagmamahal, sa iyong pagturing sa amin dahil sa aming Panginoong Kristo. Salamat sa dispensation of the grace of God. Salamat na kami ay naging kabahagi ng iyong iglesia, ang iyong katawan, maging kasangkapan upang abutin ang mundo sa aming kasalukuyang panahon ngayon at kasalukuyang paglilingkod sa inyo. Salamat Panginoon sa mga salita mong available. We have the perfect Word of God in the King James Version of the Bible. Ito pong natin aming dala ito sa salamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Saglit po mga kapatid na tayo po ay magkakaroon ng pagbabalik tanaw sa ating pong nakaraang pag-aaral. Nung nakaraang linggo ay ating pong pinag-aralan ang temang giving thanks to God for all things and in everything. So, sa ating pong natungkayang pag-aaral, the other Sunday, ay napag-alaman po natin na yung all things na kung saan ay pasasalamatan po natin sa Panginoon ay tumutukoy sa lahat ng bagay na libreng ipinagkaloob sa atin ng Diyos in Christ. Hindi po ito tumutukoy sa mga material na bagay na tinatangkilik natin sa buhay na ito. Hindi po ito tumutukoy sa ating mga kayamanan, kalusugan, kundi all things which are freely given to us in Christ. Libre po yun. At yun ay pinagkaloob ng tayo po ay sumampalataya, nanhalig sa ating Panginoon Kristo bilang ating tagapagligtas sa kanyang sakripisyo sa bundok ng Kalbaryo. So yun po yung ibig sabihin ng giving thanks to God for all things. Of course, in the name of our Lord Jesus Christ. At yung pong giving thanks or give thanks in everything ay tumutukoy po na kahit na anong kalagayan meron po tayo, ay magagawa po natin magpasalamat sapagkat we have every good thing in us, in Christ, ayon po sa Philemon 6. So kahit na tayo ay nasa kahirapan, sa pagdurusa o matinding kapigatian, panganib sa buhay, hindi malusog na pangangatawan, anumang trahedya na ating maaaring maranasan sa buhay na ito ay magagawa pa rin nating magpasalamat sa Diyos kung tayo po ay nakatutok sa bawat mabubuting bagay na nasa atin. Kung tayo po ay nakatutok sa ating mga kayamanan kay Kristo, yan ay exemplified, yan ay maliwanag na makikita natin sa karanasan ni Paul.
hindi siya nagmaktol, hindi siya nagreklamo, nag-complain sa anumang kalagayan niya sa buhay. Batid po natin na siya po ay matinding nagsakripisyo. Wala pong nakahihigit na apostol sa kanya pong mga naranasang sakripisyo alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa Ebanghelyo. Subalit hindi po siya nag-complain kahit hindi po magandang kanyang physical na kalagayan. Hindi po mayaman si Paul physically, mga kapatid. At sa mga kalagayan siya ay salat, naghihirap, nagtatrabaho, nanganganib ang buhay, ay nakagagalak, nakapagbibigay puri at pasasalamat, nagagalak pa rin siya, mga kapatid, maging sa mga bilangguan ng pagkapiit. At ngayong gabi nga, mga kapatid, ay ating ipagpapatuloy ang ating pong tema. Ulitin ko lang po, are the dispensation of the grace of God and the body of Christ dispensable in time? Ito po bang dispensation of the grace of God na binanggit ni Paul at ang tinatawag na body of Christ ay magkahiwalay sa panahon? Minabuti ko pong pagtuunan ng pansin ito sapagkat may mga paniniwala na ang body of Christ ay nauna nang nag-e-exist or operational, nandito na raw po bago pa naligtas si Paul, at ang dispensation of the grace of God ay sumunod lamang nung si Apostol Pablo po ay maligtas na on the road to Damascus. So, magkahiwalay po, magkaibang panahon ang pag-uumpisa ng body of Christ, ayon po sa ilang mga aral ng mga kaibigan at mga kapatid po natin, na nagsasabing sila din po ay mga dispensationalists at mga rightly dividers o kaya naman ay KJB defenders or KJB believers. Ayan, mga kapatid. So, ulitin ko lang po, may mga paniniwala na ang body of Christ ay nag-i-exist na, una, bago pa dumating ang dispensation of grace o bago pa dumating si Paul. Okay, so sasagutin po natin itong tanong na ito kung ang dispensation of the grace of God at ang body of Christ po ba ay magkahiwalay, dispensable in time, sa panahon. Okay? Yan. Meron pong iba't ibang mga view o aral, doktrina, patungkol po mga kapatid sa kung saan nag-umpisa ang church, the body of Christ. Okay? Ang kasalukuyang church ngayong dispensation of the grace of God. Meron pong mga paniniwala na ito ay nagsimula sa cross. So, ito ay tinatawag na at the cross. So, doon daw po nung ang Panginoon ay mamatay sa cross, doon daw po nagsimula ang church, the body of Christ na tinatawag o ang iglesia na tinatawag. At meron din po namang mga tinatawag na Acts 2 dispensationalists. Nag-umpisa po ang body of Christ sa Acts 2, mga kapatid, kung saan bumuhos ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecost. Then meron din po namang mga grupo na naniniwala ng body of Christ ay nagsimula sa 9, either 9 or 11 or 13. Sila yung mga tinatawag na mid-acts. Tinuturing nga po o tinatawagan nga po silang mga mid-acts dispensationalists. Okay? Then meron din po mga dispensationalists na tinatawag na Acts 28 dispensationalists. Okay, so itong mga naunang binanggit ko ay ang tingin nila sa kanilang sarili ay mga moderate dispensationalists. So kapag mid-acts dispensationalist ka na, extreme dispensationalist ka na. Yan po ang mga bansag, ano? Yan po ay mga taong bansag lang, man-made lang na bansag, hindi po naman na ginagamit sa Word of God yan o wala sa Word of God. At bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lang pong bigyan kahulugan, mga kapatid, ang expression o yung mga katagang the body of Christ para sa kabatiran po ng mga bago pa at hindi pa nakababatid ng bagay na ito. And of course, yung dispensation of the grace of God ay sa ating mga pagtalakay, madalas ko na pong binabanggit yan. By the way, ang expression na the body of Christ ay may dalawang pakahulugan o pagkakagamit sa Word of God. So, halimbawa sa Matthew 27 verse 58, yung una pong occurrence, unang pagkakagamit ng mga katagang the body of Christ or the body of Jesus, ay makikita po natin, sabi niya, he went to Pilate and begged the body, notice, the body of Jesus, ang katawan ni Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. Now, dito po sa verse na ito ay yung body po na tinutukoy dito ay yung physical body ng ating Panginoon Kristo.
na pinatay sa krus o sa bundok ng Kalbaryo. At dito nga ay kinuha na yung kanyang katawan upang ilibing. Yan. So, yung physical body of Christ ang tinutukoy sa verse na ito. At sa ilang mga bahagi ng kasulatan ay ginamit din muli yung expression the body of Christ. Halimbawa, Romans 7:4. Of course, may mga ilang pang parte ng kasulatan. Ephesians 4:12, ginamit po yan. At sa ilang mga bahagi. Dito po sa Romans 7:4, sabi ni Paul, wherefore, my brethren, you also are become dead to the law, notice, by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. May mga interpretation na yung expression doon na body of Christ dito ay church o ang iglesia, pero sinasabi naman po sa verse na ito na ang body of Christ na ito ay raised from the dead. So, hindi po ito tumutukoy sa iglesia, kundi tumutukoy po sa physical body of Christ. Ayan. Then, on the other hand, kung tayo ay pupunta sa Ephesians chapter 1, verse 22 and 23, and I put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Notice, nandyan po yung mga katagang the church or ang iglesia. Verse 23, ano po yung iglesia? Which is his body. So, the church is his body, Christ's body, o ang katawan ni Kristo. The fullness of him that filleth all in all. No wonder na yung mga katagang the body of Christ ay exactly ginamit sa Ephesians 4:12 for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So malinaw po na yung expression na ito ay may dalawang pakahulugan, pinapakahulugan o pagpapakahulugan sa mga banal na kasulatan. Una ay yung physical body ng Panginoon at ang pangalawa ay yung body of Christ na church, binubuo ng mga mananampalataya. Sa 1 Corinthians 12:27 ay tinawag ni Paul ang mga taga-Korinto na ye are the body of Christ. Ang ye ay mga tao. Okay? Ye are the body of Christ and members in particular. Ayan mga kapatid. Of course, ang head ng body of Christ o ng church na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Now, merong mga katanungan o ilang katanungan na ikukonsidera po natin sa ating pong ginagawang pagtalakay ngayon. Ito po ay yung katanungang, ang katawan po ba ni Kristo, ang church, the body of Christ, ay nagsimula ba sa cross? O kaya naman ay kung ito ay nag-umpisa sa cross, tayo bang mga hentil ay naging isa? Okay? Naging kabilang sa bansang Israel? Okay? Sapagkat kung ating pong aaralin, bago si Paul naligtas mga kapatid, ang issue pa rin ay Israel. Napakagandang topic po na pag-aralan yan. No? Throughout the scriptures, mula sa tinatawag na unang aklat or Genesis hanggang sa Revelation, ay ano po ba yung mga importanteng issue? Okay? Important issues. Hindi po yan ang topic natin, pero maganda pong talakayin yan. At we can trace itong mga important issues na ito way back in the Old Testament, and then kung tayo ay tutungo sa tinatawag na four Gospels or Matthew, Mark, Luke, and John, and sa early book of Acts, and then sa latter part, and then sa mga sulat ni Paul, and then pagkatapos sa mga sulat ni Paul, Hebrews to Revelation, makikita natin kung sino ang issue. Dalawang grupo lang yan. Ay madalas mga kapatid. Israel, o kaya naman ay body of Christ, and then babalik ulit ang issue pagkatapos sa body of Christ ngayon sa Israel sa darating na panahon. Okay. Now, yung tanong ngayon of course ay masasagot habang tayo ay nagpapatuloy. Now, tunghayan na po natin ang konteksto mga kapatid ng ating pong ginamit na talata ngayon sa Ephesians chapter 2. Of course, hindi po natin to detalyadong iisa-isahin ang bawat salita o mga kataga sapagkat maubusan po tayo ng oras. Subalit, tatalakayin po natin ang ilang mga mahalagang salita at mahalagang mga kataga o expressions na ginamit mismo sa konteksto. Hindi po ito pagpapakita ng husay o kagalingan. Wala po akong karapatang ganoon. Ako estudyante lamang din po ng mga salita ng Diyos. At hindi ko rin po layuning makipag-away, makipagtunggali, makipagtagisan ng talino. Bawat isa sa atin ay
inaasam po natin, ano, na maging matapat sa salita ng Diyos sapagkat may kinikilala nga tayong final authority at absolute word of God. So, kung tayo po ay naniniwala, salungat sa akin pong itinuturo, ay okay lang po sa akin. Wala po akong kaaway at kagalit, hindi po ako magagalit. At ganun din po sana kayo na hindi sumasang-ayon sa akin. Mas mabuti nga po sana na tayo po ay mag-usap sapagkat hindi po tayo magkakaaway. Kung pare-pare po tayong miyembro ng katawan ni Kristo, hindi po tayo magkakaaway. Tayo po ay magkakapatid. Tayo po ay isa kay Kristo, nasa iisang katawan. Hindi po tayo dapat nagbabangayan. Subalit hindi po maiiwasan, hindi kaila na may iba-iba po tayong interpretasyon o pagpapahayag o understanding sa mga mahalagang isyo o mga isyong kagaya nito na ating tinatalakay. Sa Ephesians chapter 2, balik po tayo sa verse 11 and 12, sabi ni Paul, "Wherefore remember that ye," kausap of course dito po ni Paul ay mga taga-Ephesus na mga hentil. Okay, at ang extended application na ay tayo na rin po dahil mga hentil din po tayo mga kapatid. Okay, "Remember that ye being in time past," tuloy ko lang po munang basahin, "in time past, Gentiles in the flesh were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world." Malino po sa dalawang verses na ating binasa na meron pong dalawang grupo ng mga tao na binabanggit dito na may malaking pagkakaiba. Kailan? In time past. So yung time past dito ay isang period of time. Okay? Historically and doctrinally may pagkakaiba. Ang uncircumcision, yung mga hindi tuli na mga Gentiles, at yung tuli na bansang Israel. Binanggit din po ang Israel dyan. Tuloy po natin mga kapatid. Now, yung that time sa verse 12 ay tumutukoy sa time past sa verse 11. Yan. Ano po ba ang malaking pagkakaiba? Meron, napakalaki. Halimbawa, pasa po tayo sa Leviticus 20 verse 24. Ito po yung salita ng Diyos through Moses in time past sa bansang Israel under the law. Okay? Hindi po under grace. "But I have said unto you, ye," Israel po ang kausap dito, "ye shall inherit their land," yung land ng mga other nations or Gentiles around them, "and I will give it unto you to possess it." Promise po yan ng Diyos, no? Way back pa kay Abraham. A land of Canaan yan, yung land of Israel or yung Palestine, "a land that floweth with milk and honey. I am the Lord," sabi ni Jehovah o sabi ng Panginoong Diyos sa bansang Israel, "which have," notice, separated. Yung salitang separated, inihiwalay. Ako na inyong Panginoong Diyos ang naghiwalay o nagpahiwalay o nag-separate, no? To be accurate, separated you mula saan? From other people. Mga other nations na yan or other Gentiles na yan in the land. Okay, of course. Then sa verse 26, the same chapter, "And ye shall be holy unto me," Israel. Kayo ay magiging banal sa akin. So mga bukod tangi sila, sanctified. Para sa Diyos, no? Para sa kanyang banal na layunin. "For I, the Lord," ako ang Panginoon, ako ay banal. Okay? Kaya sila din ay banal dahil ibinukod sila ng banal na Diyos para sa kanyang sarili. "And have severed," notice yung salitang severed you, Israel, from, again, nandiyan po yung mga katagang other people, "that ye should be mine." Yung word na separated at severed, magkasing kahulugan po yan. So wala pong ibang bansa sa ilalim ng lupa na separated or severed, mula sa ibang mga tao o mula sa ibang mga bansa, kundi ang bansang Israel. Hindi po natin pwedeng i-claim yan ng mga Pilipino na tayo po ay severed nation or chosen nation, to be accurate. Now, balik po tayo sa Ephesians chapter 2. Hindi ko na po isa-isahin yung mga differences. Binanggit po sa verse 12 yung ating pong pagkakaiba sa mga tinatawag na circumcision in time past. Halimbawa kung babalikan po natin ang verse 12, no? Upang sa ganun ay manatili po sa ating isip. So sa time past, tayo mga Gentiles ay, sabi ng verse 12 o verse 11, uncircumcision. Okay?
tinatawag tayong hindi tuli, physical po ito, literal, na niyaong mga tuli ang bansang Israel. Dahil sila po yung mga lahi ni Abraham, mga covenant ng Diyos yan, way back sa Genesis chapter 17, verse 10. Hindi po pwedeng, hindi po tuli ang mga magiging kabahagi ng sambahayan ni Abraham. Ayan mga kapatid. And then, sa verse 12, tayo pong mga uncircumcision ay mga hentil, in time past ay walang Kristo. Ang may Kristo lang ay ang bansang Israel. Sa kanila ipinangako ang Kristo, ang Messiah o ang Hari. Then, isa pa, aliens, mga banyaga tayo. Mula sa Commonwealth of Israel. Anong ibig sabihin ng banyaga? Or banyaga sa Commonwealth of Israel? Ibig sabihin, hindi tayo kabahagi ng bansang Israel. Hindi tayo miyembro o citizen ng bansang Israel. Ang citizenship natin ay hindi kagaya ng mga lahi ni Abraham. Dahil mga hentil tayo. So, tayo ay mga banyaga sa bansang Israel. Okay? Hindi lang yan, estranghero din po tayo mula sa mga tipan ng pangako. Kung babalik tayo sa tinatawag na lumang tipan, ang bansang Israel, ang may mga tipan o covenants, plural, of promise. Babalik po tayo limbawa kay Abraham, ang pangako doon sa Genesis 12 ay land, gagawin si Abraham, bibigyan si Abraham ng land, at gagawin siyang bansa, great nation. Then later on, dumating si King David, ang covenant ng Diyos sa kanya, ang covenant of promise ay magkakaroon siya ng isang binhi na magiging hari, magmamana ng kanyang trono ng walang hanggan. Okay? At of course, yung hari na yon ay maghahari sa isang kaharian. So may promise na king, okay, uupo sa kanyang trono at kingdom forever. Literal, dito sa land na ipinangako kay Abraham, mga kapatid. Dito yan sa lupa. Ayan. Then, maliban dyan, sa panahon ni Moses ay may covenant of law. Yun po yung tinatawag na Old Covenant. At maliban dyan, sa Jeremiah 31 at Ezekiel 36, ay may tinatawag na New Covenant na ginawa ng Diyos with the house of Judah and with the house of Israel. Hindi po tayo kasama mga hentil. Malinaw po yan, mga kapatid, sa mga talatang yaon. So, ulitin ko lang po, estranghero. Wala tayong kabahagi doon. Wala tayong kinalaman doon. Hindi para sa atin yon. Para sa chosen people, Israelitish nation, shall I say, in time past. Ayan po mga kapatid. Subalit, pagdating ng verse 13, Ephesians 2:13, but now, yung salitang but ay nagpapahayag ng malaking pagkakaiba. It shows great contrast. Pagkakaiba sa kalagayan nating mga hentil sa time past at ngayon. Hindi lamang yung time o panahon ang contrast, may contrast dahil time past nga at now, kundi maging yung kalagayan ng mga hentil at ng Israel ngayon. Kaya mayroong malaking pagbabago. So yung pong mga hindi sumasang-ayon na ang dispensation ay napapaloob sa isang panahon, hindi po ako sumasang-ayon. Sapagkat malinaw na sa now, na tinatawag ni Paul sa Ephesians 2:13, ay tinatawag din niya na yung now ay ito yung now ng dispensation of the grace of God. So ang dispensation ay may involved na time at nasa but now. At yan ay iba, contrast sa nakaraan, bago yung now. Ayan mga kapatid. But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. So, nung una, tayo ay walang Kristo, malayo, subalit ngayon ay may Kristo na. Yun yung pagkakaiba, no? Tayo ay napalapit by the blood of Christ. So, ito'y tumutukoy sa redemption na katubusan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Nagkaroon na po tayo ngayon ng naging malapit na po tayo sa Diyos by the blood of Christ. Okay? So, hindi po natin pwede, mga kapatid, na ihiwalay yung mga katagang in Christ Jesus mula sa salitang now. May mga attempt po na ihiwalay po yung salitang in Christ. Okay? In Christ Jesus sa now. Sa verse na ito ay maliwanag na ang tinutukoy dito na in Christ ay yung sa now. Bakit po? Mahalagang pansinin yun. Sapagkat bago yung now, sa time past, ay meron na pong mga in Christ. Halimbawa, Galatians 1:22.
Yung mga in Christ doon sa time past ay mga believing Jews sa bansang Israel. Okay? At yung binabanggit din ni Paul sa Romans 16:4 na who were in Christ before me ay sa time past po yun. Pero yung in Christ po dito, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, ay but now in Christ Jesus. Magkaiba po yung in Christ sa time past sa in Christ Jesus sa now. Ibang grupo ng mga tao yon. May malaking pagkakaiba, mga kapatid. Okay, makikita natin sa konteksto yan. Okay, so nasa but now po tayo. At malinaw po na itong mga, ulitin ko lang, yung mga tinutukoy dito na sa but now ay yung mga in Christ sa but now na sila ay kabilang sa ministry po na ipinagkaloob kay Paul sa ating kasalukuyang dispensasyon. At yung mga in Christ Jesus sa but now ay hindi kagaya ng mga in Christ in time past na circumcised little flock. Literal po yon na may circumcision sila. Hindi ka pwedeng maging miyembro ng little flock kung hindi ka circumcised. Paglabag yan sa covenant ng Diyos with Abraham. Yan. At alam natin sa dispensation of grace, hindi po ni-require ng Diyos ang circumcision sa mga Gentiles, yung physical circumcision. So, magkaiba po yan, mga kapatid. Okay? So, ang body of Christ ay hindi kagaya ng Israel, ng circumcised little flock na in Christ nga before Paul. Ayan, mga kapatid. Now, maliwanag din po na mayroong pagkakaiba at paghihiwalay between Israel, sa pagitan ng Israel at mga Hentil sa ating panahon ngayon. Ulitin ko na po. Maliwanag din po na mayroong pagkakaiba at paghihiwalay between Israel and the Gentiles, I should say, in time past, sa nakaraan. Subalit, but now, itong pagkakaibang ito at paghihiwalay na ito ay hindi na po nag-i-exist. At hindi po siya operational ngayon. Walang distinction ang circumcision at uncircumcision ng Jews and Gentiles sa now in the dispensation of grace. Okay? So, hindi po natin tatanggapin ito ay naniniwala po ako na sisirain ito yung talagang kahulugan nitong verse at ng konteksto na ating pinag-aaralan. So, nagkaroon po, malinaw mga kapatid, na nagkaroon po ng malaking pagbabago, a dramatical change, we will say, in dispensation or of dispensation. May malaking pagkakaiba yung sa nakaraan at sa now, sa time past at now. At yung pagkakaibang yun ay nangyari, nagkaroon ng dispensational change nung dumating ang tinatawag na the dispensation of the grace of God, na alam naman po natin, mga kapatid, na ipinagkaloob kay Paul, was given to Paul. Maraming beses ko na pong binigyan din yan. Ephesians 3:1 and 2, Colossians 1:25. Wala pong tao o sino mang apostol na nagsabing ibinigay sa kanila ang dispensation of grace. Kaya hindi po pwedeng mag-umpisa ang dispensation of grace before Paul. Nag-umpisa po yan kay Paul dahil sa kanya ibinigay. Kung paano ang batas ay binigay ng Diyos kay Moses para sa Israel in time past, ay gayon din ang dispensation of grace, of the grace of God kay Paul ngayong now period. Ayan, mga kapatid. Now, tungo na po tayo sa verse 14, the same chapter ng Ephesians chapter 2. For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Now, pansinin po natin, sino po yung He? Wala pong iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Siya ang ating kapayapaan. Kapayapaan sapagkat kung babalik tayo sa konteksto, wala pong kapayapaan between Jew and Gentile or uncircumcision and circumcision in time past. Meron pong namamagitang alitan. Inihiwalay o binukod ng Diyos ang kanyang tao sa mga Gentiles. Kaya they were not at peace before in time past. Okay? So, He is our Lord Jesus Christ. Siya ang ating peace. Of course, hindi po pwedeng mawala dyan yung ginawa niya sa krus na naging dahilan kung bakit at peace ngayon ang Jews and Gentiles sa now dispensation. Who hath made both one. Now, itong both dito ay malinaw sa konteksto na uncircumcision at circumcision. Jews or Israel and Gentiles. At ang very interesting ay itong dalawang ito ay naging isa.
Okay, yung Jews and Gentiles or Gentiles and Israel or uncircumcision and circumcision, sorry, ay naging one. Hindi po sila magkahiwalay. Malaking pagkakaiba in time past, magkahiwalay po sila. At sabi ng verse, broken down, winasak. Okay, ibinagsak. Ano po yung broken down? The middle wall. Meron pong namamagitang pader. Pader sa gitna. Okay, middle wall of partition between us. Between Israel and us, Gentiles. Ayan. So, ito pong made both one, malinaw yan na isa pong bansa in time past ang Israel. Okay? Ito pong sinasabing made both one sa verse 14 yung expression po na made both one, ginawa itong dalawa na ito na isa. Okay? Ang tanong dito is, as a nation ba ang Israel? Ibig sabihin ba na ang Israel dito ay ang nation of Israel ay ginawang isa with the Gentiles or the Gentile nations? Tignan po natin kung yun po ba ang sense, mga kapatid. Ano po? Ang sagot po sa tanong na yan ay a strong no. Hindi po issue ang Israel ngayon. Hindi po existing ang nation of Israel ngayon na kinikilala sila as a nation ng Diyos. So, it is impossible na ang tinutukoy ay ang bansang Israel naging isa sa mga bansang hentil. Ayan. Ano kung gayon, mga kapatid, no? Ito pong pagiging isa, o ito pong both dito ay hindi nation ang issue or national ang issue. Kundi, ito yung mga believers, individual Jews, sabihin po natin, na galing sa Israel, sa bansang Israel, at mga individual Gentiles na galing sa kanilang mga bansa. Ginawang isa. Okay? Sa isang tinatawag na new man. Bagong tao. Ano yan? Yan yung church, the body of Christ. Tinawag na new man yan sapagkat yan ay in contrast, yan ay malinaw na pagpapakahulugan na may bago, okay? Hindi ito kapareho ng dating nag-i-exist na nation of Israel bago naligtas si Paul. Binibigyan din ko yan sapagkat may mga paniniwala na nag-i-exist na po ang body of Christ before Paul. Kung ganon, may new man na bago pa si Paul. Pero tinututulan po yan ng talata. Issue pa rin ng Israel bago ang now or ang dispensation of grace. At hindi po tayo pinag-isa ng mga hentil sa bansang Israel. Dahil ulitin ko, ang bansang Israel ay fallen as a nation na sila. So Romans 11, magandang context ng talakayin din yan, pero hindi po yun yung topic natin. They already fell, sabi ni Paul, as a nation. Bumagsak na sila at nawala na po yung kanilang pagiging instrumento. Okay? Upang abutin ang mga Gentile nations. Ang Israel ngayon, malaking ebidensya naman po, maliwanag na mga unbelieving nation sila. Hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesucristo. Hindi nila Diyos ang Panginoong Jesucristo. Bawal lang ipangaral sa Jesucristo sa bansang Israel. Wala silang pinag-iba sa mga hentil na bansa. Heathen nation din po ang Israel ngayon. Ayan, mga kapatid. Ayan. So, ituloy po natin. Ulitin ko lang po. Yung dalawa na ginawang isa ay mga individual Jews sa bansang Israel na sumampalataya at mga individual Gentile sa bawat mga bansa na sumampalataya din. Ginawang isa sa iisang katawan at new, bago siya. Hindi yung dating nag-e-exist, nagpatuloy nung naligtas si Paul. Mali po yun, ayon sa talata, mga kapatid. Okay? Now, tuloy po natin. Yung salita pong hath broken down the middle of partition between us. Ibig sabihin po nito na wala na pong barrier, wala na pong hadlang between the individual Jews, ulitin ko lang, an individual Jew na galing sa Israel, okay, at individual Gentile na galing din sa mga bansang hentil. Okay? Hindi po issue dito na ang national or nations. Hindi po issue dito ang national Israel o ang Gentile nation. So, ulitin ko po. Wala pong ganung issue ngayong dispensation of grace. Okay? Okay. Kundi, ulitin ko lang, both of them
yung mga believing Gentiles and believing Jews na mga individuals sa mga bansang yan ay naging isa, kapwa miyembro sa katawan ni Kristo, sa church na tinatawag. Now, tuloy po natin sa verse 15. Having abolished in His flesh, in the flesh of Christ, sa literal body ng Panginoon na namatay sa krus, ano po yun? The enmity. So, may alitan. Okay, wala pong peace between Israel and the Gentiles in time past. Yes, in time past. But now, may peace na po dahil si Kristo ang ating peace. Okay? Moving ko lang po, verse 15. Having abolished, okay, in His flesh, the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself, yung Himself po dyan ay Christ, si Kristo, ang Panginoon sa Kristo. Of twain, yung salitang twain ay dalawa. Okay? Mula sa magkaibang grupo, Israel at saka mga Gentiles o mga individual Jews. Mula sa Israel at individuals na mga galing sa mga Gentile nations. Twain, ginawang isa. One human. Yan, binigyan din ko na po yan. Bago. Okay? Nung nagkaroon na po ng pagsanib o pag-iisa, ang Jew and Gentiles, doon po nabuo ang tinatawag na one human. At we cannot prove before Paul na nagkaroon ng pag-iisa ang Jew and Gentile. Ang issue, mga kapatid, pagkatapos ng Panginoon ay umakyat sa langit, no? Nung siya namatay, nilibing at muling nabuhay, umakyat sa langit, issue pa rin ang bansang Israel. Wala pong nabuong Jew and Gentile na naging bago na. Yan po ang katagang ginamit, one human ang church, the body of Christ. Hindi po natin mapuprove yan. Walang ebidensya kung tayo ay babalik before Paul. Ayan, mga kapatid. So, nag-a-argue po tayo ng ganyan sapagkat yan po ang sinasabi ng Word of God. Yung one human ay hindi po nag-i-exist before Paul. Dahil yung one human, malinaw po dito, twain, dalawa ang composition na pinagmulan. One new man. So, making peace. Okay, so, importante na ang circumcision at ang kautusan, ano, ay may kaugnayang malaki sa bansang Israelian. Circumcision and the law which made Israel separate and distinct from us, sa ating mga Gentiles, ay were already abolished. Kailan po na-abolish yan? When the new man, yung bagong tao, which is the church, okay, ay nagsimula na at nandyan na kaalinsabay ng bagong dispensation. Ano po yung bagong dispensation? The dispensation of the grace of God. So, hindi po sila hindi po sila pwedeng paghiwalayin, mga kapatid. Inseparable po sila. In time. Indispensable, mga kapatid. Ayon po sa konteksto na ating inaaral, mga kapatid. So, nung pumasok ang dispensation of grace, dyan nabuo yung new men, ulitin ko, na composed of individual Jews and Gentiles, okay? Individual Jews mula sa Israel, at individual Gentiles mula sa mga bansang Gentile nations. Ayan. Then, verse 16. And that He, yung dito ay walang iba kundi Panginoon Kristo, might reconcile, okay, might reconcile both, again, yung both, dalawang mga grupo, galing sa Israel at galing sa mga Gentile nations, pero hindi national ang issue. Hindi mga bansa ang pinag-isa. Both unto God in one body. Okay, ano yung one body? Yung one human yan. Okay? By the cross. Importante po yung mga katagang sa pamamagitan ng cross. Okay? Having slain, ibig sabihin ng slain is put to death, pinatay. Ano ang pinatay? Yung enmity, yung alitan. Okay? The enmity thereby. Okay. So, importanteng maintindihan po natin yan, mga kapatid. Meron lang, ang sinasabi ng verse is, na-reconcile both ang mga believing Jews and believing Gentiles. Okay, in one body. So, ibig sabihin ng reconcile is to make friends. Naging mga magkaibigan na. Hindi na magkaaway, kabaliktaran ng kaaway. Instead of enemies, no? Naging at peace na, may kapayapaan na with each other. Nakakaiba sa kanilang kalagayan
in time past. Malinaw po sa konteksto yan, mga kapatid. Then verse 17, take note lang po dun sa expression na by the cross. Paano po naging isa? Ito pong mga believing Jews and Gentiles sa pamamagitan ng cross. Hindi po sinabing at the cross. Hindi po natin pwedeng palitan ang expression na by o yung salitang by ng salitang at. Actually, technically mga kapatid, ang salitang o mga katagang at the cross ay hindi mo matatagpuan sa Word of God. Meron po yan sa ating kanta at the cross, pero sa Word of God, sa perfect Word of God, sa King James Version, wala po yung mga katagang at the cross. Meron pong by the cross, ginamit sa 19. Dalawa lang po ang occurrence. Dalawang verses lang po na ginamit yung expression by the cross. Yung isa ay sa John 19, dito naman ay kay Paul sa Ephesians 2:16. At dito yung by the cross ay nagpapakahulugan na ng paraan. It's a means. Hindi po ito nag-involve ng wala pong involved na wala pong sinasabing, hindi po sinasabing at kung saan yung time kung kailan naging one human. Ito pong mga individual Jews and Gentiles. Okay? Hindi po nangyayari yan historically and doctrinally. Wala kang matitrace sa scripture na nangyari at the cross or onwards before Paul. Malinaw po na si Paul na nagsasalita dito. At malinaw din po sa context kung anong ibig niyang sabihin, mga kapatid. Okay, tuloy po natin sa verse 17, and came and preached peace to you, which were afar off. Tayo po mga Gentiles doon. And to them that were nigh, yung mga Jew in time past, nigh, afar off tayo in time past. Okay, yun pong mga katagang and came and preached peace to you, kung titignan mo sa context, ay ang Panginoong Kristo. No, parang siya yung sinasabing came and preached peace. But of course, batid po nating hindi literal ang Panginoon nag-preach sa mga Gentiles. Alam nating ang Panginoon ay nasa heavenly places. But of course, meron siyang ginamit para mag-preach ng peace. Okay? Pumarito at nag-preach ng peace. Walang iba kundi si Paul. Siya yung unang tinawag. Kinumission as an apostle. Siya pong sinasabi ng Word of God na apostle, preacher, teacher of the Gentiles in verity and in truth. Malinaw po yan sa Word of God. Okay? So, ulitin ko lang, ito'y ang tinutukoy dito na pumarito at nag-preach ng peace ay si Kristo, of course, sa pamagitan ni Paul, ating apostol. Nung siya ay tawagin ng ating Panginoong Kristo, nang ang Panginoon ay nabuhay na, bumangon na mula sa mga patay, nalalhati na at nakaupo na sa kanan ng Diyos in the heavenly places. Importante po yun. So, hindi po literal ng Panginoon sapagkat nandun na po siya sa heavenly places, pero may ginamit siya si Paul. Yan. Verse 18, for through Him, yung Him dito ay si Christ, ang ating Panginoon Kristo, we both, okay, again, Jews and Gentiles, mga believing Jews and Gentiles, pero ulitin ko ulit, for emphasis, hindi national ang issue. Hindi national Israel at hindi national or hindi Gentile nations. Okay? Mga believing Jews, individual Jews and believing Gentiles na galing sa kanilang mga nations. Okay? So, ito pong through, ito sa pamamagitan po ng Panginoon Kristo, ano po, tayo po ay may access. We both have access, may daan ng pagpasok by one Spirit sa pamamagitan ng isang Espiritu unto the Father. So, yung katagang one Spirit, importante din po yan. Dahil andyan po yung one body. Importante lahat yan. Yung one body na composed of Jews and Gentiles, believing Jews and Gentiles, ay pinag-isa, okay, ay may access unto God by one Spirit. Wala po yung ganyang mga kataga before Paul na binibigyan yung diin, yung union o yung pagkakaisa ng dalawang grupo dahil hindi pa po issue ang body of Christ or ang human before Paul, mga kapatid. Sana maintindihan po natin yan. Okay, kumpara po natin ang verse 19. Let's go down to verse 19. Verse 19 says, now therefore, ye, itong ye dito ay of course mga Gentiles sa Ephesus at tayo po yung extension yan.
Particularly, specifically sa context ay of course, mga Gentiles at Ephesus ang kausap. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Na importante po na pahalagahan natin ang bawat salita. Wala po tayong babaguhin sa King James Version of the Bible. Now, may mga attempt po na binabago ang ilang mga kataga. Halimbawa, itong salitang saints dito ay sinasabing Israel po. Well, I disagree. Unang gamit pa lang ng word na saint dito sa chapter 1 ay sabi niya, to the saints which are at Ephesus. Mga taga-Ephesus. Hindi po tinutukoy dito na ang salitang saints ay sa Israel. Totoo na ang mga Hudyo ay tinawag ding saint. Pero hindi po exclusive na para sa kanila ang term na yan. Dahil ang mga Gentiles tayo ay tinatawag ding saints in Christ Jesus or sanctified in Christ Jesus. So, I would just go with the word. The word saints is not particularly, specifically referring with Israel or to the nation of Israel. I disagree with that, mga kapatid. Now, i-compare po natin itong verse 19 sa verse 12. Dito po ay meron pong issue na inilalabas ang mga kaibigan at mga kapatid natin at sinasabi nilang dapat yung verse 19 ay i-connect natin sa verse 12. And I agree. Hindi po natin pwedeng ihiwalay yan, mga kapatid. Tama naman. Ginamit po ang salitang strangers sa verse 19 at ginamit din po ang salitang strangers sa verse 12. Ginamit naman po ang salitang foreigners sa verse 19 na ang katapat niyan sa verse 12 ay aliens. Okay? So, yung salitang aliens sa foreigners in this context ay I agree na pareho. Okay. Pero ano po bang issue sa verse 12? Ang sinasabi ng verse 12 ay tayo daw po ay at that time, sabi niya, aliens from the Commonwealth of Israel. Totoo naman. National Israel. Banyaga o aliens. Hindi citizen ng bansang Israel. We cannot deny that. Walang Israel, ay walang hentil. Maliban sa proselyte na Jew na tinatawag na hentil, no? Pero nation kasi ang pinag-uusapan, no? Tayo po ay aliens from the Commonwealth of Israel, notice, and strangers from the covenants of promise. Sa time pass yan. Ibig bang sabihin niya na sa but now, tayo ngayon ay mga mamamayan na sa bansang Israel? At ibig sabihin ba niyan, sa verse 19, na ngayon ay hindi na po tayo estranghero mula sa mga tipan ng pangako, ibig sabihin, kung ano yung pangako ng Diyos kay Abraham para sa Israel ay naging atin. Kung ano po yung covenant ng Diyos sa bansang Israel, kasama na dyan yung law covenant ay naging atin. Yung pong covenant ng Diyos kay King David na may pangako sa bansang Israel na magkakaroon ng hari at physical na kingdom sa lupa ay naging atin. Yun pong ibig sabihin yan kung sakaling kukonek natin. Ito. Ibig bang sabihin niya na pati yung new covenant ay atin na din at umiiral. Yung mga blessings ng Diyos o provision ng Diyos ng new covenant ay para sa atin na rin. Well, mga kapatid, ang sinasabi ng verse dito is, ulitin po natin, sabi ng verse 19, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. Kung sasabihin natin itong saints dito po ay Israel, so tayo ay citizen na ng bansang Israel. Kabilang na tayo sa nation of Israel. Totoo po ba yan, mga kapatid? Kung tayo po ay kabilang na sa nation of Israel, ibig sabihin, issue pa rin ang nation of Israel ngayong panahon. Is that true? No way. Hindi po, mga kapatid. I disagree. I beg to disagree, mga kapatid. Hindi po issue ang national Israel. Kung tayo ay naging citizen ng Israel, fellow citizens natin sila, dapat hindi nawala yung national issue ng bansang Israel sa Batnaw. Pero malinaw na hindi ganyan ang sinasabi ni Paul. May malaking pagkakaiba. So, sino ang ka-fellow citizens natin dito? Sinasabi ni Paul na fellow citizens with the saints.
Babalikan po natin ang verse 19. Okay? Fellow citizens with the saints. This is composed of believing Jews and Gentiles in one new man. Saan po tayo fellow citizens? In Israel? In the nation of Israel? In their land? No. Sabi ni Paul, sa kanyang mga sulat, we are blessed with all spiritual blessings where in the heavenly places. Then sa Ephesians 2:6, 2:5 and 6, we are raised up together, or we are raised up and made sit together. Where? Saan po tayo ibinangon at pinaupong sama-sama na mga banal, mga believing Jews and Gentiles in the heavenly places in Christ. Where is our head? In the heavenly places. He is there sitting at the right hand of God. So we are fellow citizens in Christ, in the heavenly places, mga kapatid. Not in the nation of Israel. Hindi po issue ang national Israel, mga kapatid. Okay, sana maintindihan po natin. Ang issue ay ang one human na destined in the heavenly places. Inilagay, niluklok in the heavenly places. Okay, kung saan nakaluklok ang Panginoon ngayon, mga kapatid. So, yun po yung sinasabi ng verse. It is not on earth yung ating pagiging fellow citizen. It is not with the nation of Israel. Ulitin ko, hindi po issue ang national Israel ngayon. Okay? So, tuloy po natin. Sa Ephesians 1:20 and 21, which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand. Malino po yan. Kung saan po tayo fellow citizens, hindi po dito sa lupa, sa nation of Israel, kundi in the heavenly places, dahil doon nako po ang ating Panginoong Kristo. Yan. At kanina, ibinanggit ko na po ang Ephesians 2:6, sa Colossians 3:1, na ang Panginoon ay nasa heavenly places, where Christ seated at the right hand of God. Kaya nga, tuon po natin ang ating paningin doon, dahil we are fellow citizens there in the heavenly places, where Christ is sitting at the right hand of God. Tayo ay nasa heavenly places na, at the same time, samantalang tayo narito sa lupa, physically. Positionally and spiritually, tayo ay nasa heavenly places na, in Christ our head. Okay? So, Philippians 3:20, for our conversation is in heaven, from whence we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Yung manner of life natin, yung walk natin ay in heaven. Dahil fellow citizens tayo ng heaven. Hindi po yung manner of life natin ay physical or earthly. Hindi makalupa. Hindi panlupa, kundi heavenly. Dahil fellow citizens tayo in the heavenly places. Being made one member of one new man. Not made one with the nation of Israel. Mali po yan, mga kapatid. Okay? Sa Colossians 1:13, what delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. Tayo po ay naligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman at tayo po ay sinalin, inilipat, saan po? Into the kingdom of His dear Son. Nasaan po ang kingdom of His dear Son? Sabihin natin nandito sa lupa, naghahari na po ba ang Panginoon? Nakaupo na po ba siya sa kanyang trono ngayon? At pinaghaharian na po ba niya ang buong mundo? Nakokontrol na po ba niya ang lahat? Mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa natin nakikita ganyan, mga kapatid, ang nangyayari. Hindi po totoo na naghahari na ang Panginoon at kontrolado niya na ang lahat ng bagay ngayon. Hindi po siya nakaupo, nakaluklok dito sa lupa. Nakaluklok po siya in the heavenly places, sa heavenly kingdom. 2 Timothy 4:18. Ako, kinikilala ko rin ang Panginoon na hari. But where? In the heavenly places. Kung saan siya nakaupo? In God's heavenly kingdom for us. Members of the church, the body of Christ. Yan. Uli po natin sa verse 20 ng chapter 2, Ephesians chapter 2. And are built upon the foundation. Yung foundation po dito is singular, mga kapatid, of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Naubusan na po tayo ng time, kaya ituloy ko po sa verse 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom we also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Konting komento lang po. Yung mga katagangan are built. Okay? Again, ito ay mga individual Jews. Kasi are built. So, tumutukoy sa dalawang grupo mula sa mga individual Jews sa bansang Israel at mga individual Gentiles mula sa mga bansang Hentil. Built tayo, okay? Okay, hindi, ulitin ko, hindi mula sa bansang Israel. Okay? Ang issue, hindi national. Okay?
Okay? Ito yung mga individuals na sumampalataya sa sacrificial work of Christ at Calvary o sa preaching of the cross na ngayon ay naging isa na kay Kristo ngayong dispensation. Okay? Okay? So, yung mga katagang built upon the foundation of the apostles and prophets. Notice, foundation, singular. Tayo po ay ibinangon o itinayo, sabihin po natin, built upon, sa ibabaw, ng pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Ang tanong dito ay, ito po bang mga apostles and prophets dito ang pundasyon? Sila po ba yung mga tinatawag na pundasyon? Of course, ang sagot dyan ay hindi. Hindi po sila ang pundasyon. We can prove that. Part po ba ang mga apostles and prophets sa pundasyon? I disagree, hindi rin po. Bakit? Tuloy po natin. Kung halimbawa, pupunta po tayo sa prophecy o sa Old Testament. Sa Isaiah 28 verse 16. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation. Notice, nandiyan din po, yung a foundation. Pero may kaugnayan sa Zion, sa bansang Israel. And it looks forward to a future time. A stone, a tried stone, do notice, a precious cornerstone. So dito, may binanggit din po yung mga katagang cornerstone, foundation. Of course, walang ibang tinutukoy dyan kundi ang Panginoon Kristo. A sure foundation, he that believeth, siya na sumampalataya doon po sa foundation at cornerstone na yan na walang ibang kundi ang Panginoon Kristo ay shall, sabi ng verse, shall not make haste. So ito pong verse po ito nagpapatunay na yung foundation ay yung mismong precious cornerstone. Okay? At yung precious cornerstone na yan ay tinawag ni Paul sa Ephesians 2:20 na chief cornerstone. Hindi po magkaiba yan. Okay? No other than the Lord Jesus Christ. Hindi po magkaibang persona yan. Iisa lang yan. So, yung foundation mismo, siya din yung chief cornerstone. Kaya, wala po siyang ibang kasama sa foundation. Yung chief cornerstone, siya na mismo yung foundation. Yung foundation, siya na mismo yung tinatawag na chief cornerstone. Kasi may idea na siya lang yung chief cornerstone, may other cornerstones pa. But you cannot prove that in the Word of God. Dito sa verse na ito, Isaiah 26, yung tinatawag na foundation ay siya mismo yung chief cornerstone. O yung chief cornerstone, siya mismo yung foundation. Iisa lang ang tinutukoy, mga kapatid. So, meron po ba mga builders doon sa foundation? Yes, meron of course. Mga apostles and prophets. Sa iisang foundation na yan. Pero sino yung foundation? Kung tatanungin natin si Paul sa kanyang sulat, ay alam natin ang sagot. Meron pa bang ibang mga foundations kasama nung pundasyon? Wala. Gaya ng ating nabanggit. At kahit tanungin po natin kay Paul, wala po siyang kasama. Okay? Doon sa pundasyon na yan. Si Kristo lang ang nag-iisang pundasyon. So, sino ang naglagay ng pundasyon? Yan yung tanong. Kasama po bang ibang mga apostol? May kasama po ba yung naglagay sa pundasyon? Ito po ay isang mahalagang tanong na nangangailangan ng mahalaga o absolute answer. 1 Corinthians chapter 3, 9-11. Wala po tayong panahon para basahin lahat. Pero sa verse 10, sabi niya, according to the grace of God which is given unto me. According to the grace of God. Napaka-humble. It's by the grace or the grace of God na ibinigay sa kanya ang bagay na ito. As a wise master builder. Wala pong ibang nagsalita ng ganito kundi si Paul lang. Kahit yung mga naunang apostol ay hindi nagsabing sila ay wise master builder. At ito ay may malakong kaugnayan sa pundasyon. Sabi niya, sino po yung I? Hindi sinabing we, kundi I. Nag-iisa lang po yung naglagay ng pundasyon. I have laid the foundation. Sino po yung inilagay na foundation? Ang Panginoon Kristo. Hindi natin pwedeng tutulan na ang naglagay ng pundasyon ay si Pablo at ang pundasyon ay ang Panginoon Kristo, the precious cornerstone, the chief cornerstone. Then tuloy natin, another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Maliwanag po sa mga talatang ito na wala nang ibang kasama sa pundasyon ng Panginoon. Siya lang ang nag-iisa. Siya lang ang nag-iisa at walang ibang mga apostol. So, hindi kasamang pundasyon ang mga apostol. Ang mga apostol at propeta ay builder sa foundation. Pero, ulitin ko, ang naglagay ng pundasyon ay iisa din, si Paul. Being the apostle in the new dispensation. Apostle of the Gentiles. Minister of the one new man, the body of Christ.
Okay? So sa verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid. Sino nag-laid? Who laid? Si Paul. At sino yung foundation na na-laid, na ilagay? Jesus Christ. Bago po tayo magtapos mga kapatid, tayo ngayon ay hindi bahagi, ng nation of Israel, dahil hindi po existing as a nation of Israel. Hindi po sila issue as a nation. Hindi po tayo yung naihalo o naidagdag, at tayo ngayon ay citizen na rin ng Israel. Hindi po yung sense ng verse 19. Tayo ay fellow citizens with one another, mula sa mga believing Jews na mula sa bansang Israel, individual po yan, at believing individual Jews mula sa mga Gentiles na naging iisang katawan. Ayan, yan ang sinasabi ng Word of God. Iba sa time pass. Kung ididikit natin yung 19 sa verse 12, magiging national ang issue, mga kapatid. Hindi po pwedeng ganun. At we know for today na ang tinatawag na Abrahamic Covenant, Davidic Covenant ay hindi po umiiral sa lupa. Dahil alam natin ang Panginoon ay nasa langit ngayon. Okay? Pero in the future, Christ will come again para isakatuparan yung covenant na yon na ipinangako niya particularly with Abraham with his seed sa bansang Israel. Hindi na po issue ang body of Christ sa mga pagkakataong yon. Israel po uli ang iaangat para abutin ang mga Gentiles in the world to come. So, ito pong mga passage na ating pinag-aralan ay, mga kapatid, hindi po kinokontradict, no way contradicts Ephesians 2:20. Kumbaga, sinusuportahan pa nito. Okay, at kino-complement. Yung pong expression na by the cross, nakita po natin, hindi po pareho yan sa in any way or in any sense, not at all sa expression na at the cross, na kung saan ay ginagamit ng ilan nating mga kapatid, dear brothers, na nagsasabing at the cross nagsimula ang body of Christ. Hindi po ginamit yan, ulitin ko, sa Word of God. Sa ating mga susunod na pag-aaral ay tatalakayin po natin ang Ephesians chapter 1 na madalas ginagamit din po para patunay na may body of Christ na bago pa si Paul. Kasama na rin po ang Ephesians chapter 4. At alamin din po natin sa konteksto dahil ginagamit po ang konteksto nito para patunay na may body of Christ na bago si Paul. Pero sa ating talata ngayon, we have proven na hindi po ganun ang issue. At I'm sure, sa mga talatang aaralin na rin sa mga susunod, through contextual study rin, mga kapatid, ay we can prove na hindi po tama ang conclusion na may body of Christ na bago pa si Paul. Kaya abangan po natin yung pagtalakay sa mga talatang yan. Kung kayo, kaibigan, kapatid, kamag-anak, di pa tsak sa iyong kaligtasan, di pa huli ang lahat, Panginoong Kristo, 2,000 taon na nakararaan ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, kagaya mo at kagaya ko. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi po ating relihiyon, hindi po ang ating mabuting gawa, hindi ang ating organisasyon, kayamanan ang makapagliligtas, kundi ang Panginoong Kristo at ang kanyang ginawang sakripisyo sa bundok ng Kalbaryo. Siya namatay dahil sa iyong kasalanan, ibinuhos niya ang kanyang dugo upang tubusin, bayaran ang lahat nating kasalanan, upang makatanggap tayo ng kompletong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan, yan ay kung sasampalataya tayo. Maliwanag po sa Word of God na ang Kristo, ang Panginoon na namatay dahil sa ating kasalanan, nagbuhos ng kanyang dugo, nung ilibing ay bumangon mula sa mga patay. Tagumpay ang kanyang ginawang pagliligtas. At siya'y babalik upang kunin ang mga sumampalataya sa kanya at nagtiwala sa kanya. Hindi pa huli ang lahat. Trust Christ right now and you will be saved. And go with Christ in the heavenly places. Kung naman ay Kristiyano, kagaya ko, preacher or teacher, huwag tayo mag-away. Let's sit together kung maaari o magtawagan, mag-message, high-tech na po ngayon, mag-usap, open po ako sa pagbabago as long as you can prove through contextual, Bible study, interpretation, dispensational. Ako'y naniniwala sa dispensational study and rightly dividing. Itong prosesong ito ay ginamitan po natin ng right division, mga kapatid. At iyan po ay magagamit natin sa buong kasulatan. I believe na mayroong mga particular books na dapat nating kilalanin kung kanino naka-address. At of course, yung issue ng rightly dividing, i-apply din po natin sa bawat passage or text ng Word of God. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig. At hangad ko po at dalangin
na manatili po ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Pagkilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa natapos na pag-aaral. Salamat po sa inyong kabutihan, katapatan. Salamat na wala kaming maipagmamalaki, kundi ang iyong ginawa, ang ginawa ng aming Panginoong Kristo para sa amin. At wala po kaming sariling kaalaman, karunungan. Hindi po dapat umiiral ang pride, ang alinmang bagay na nasa amin, kundi ikaw lang at ang iyong salita. Kami ay pare-parehong mga nag-aaral, walang sinumang authority. Ang tanging authority na kinikilala namin ang iyong mga salita. Ngunit aming dalay pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Grace and peace to us all in Christ. Hanggang sa muli.